Hello po. So ngayon, nandito na po kami sa Quezon City Circle. So ngayon po, nag-iikot-ikot na tayo sa isa sa mga heritage sites dito sa Pilipinas at specifically sa Quezon City. So kita nyo, dito kami sa Quezon City Circle. Ikaw ba, Miss Andrea, ano ba ang mga memorable moments mo dito sa Quezon City Circle? Itong week na mismo dati, meron ditong fountain Oo. na laging binibisita. And Oo. tuwing around Christmas to New Year, meron po siyang fountain show and may lights po na laging pinupunta ng mga tao. Oh, I see. So, I think maintenance po siya or papalitan. Ang sa akin, isa sa mga memorable dito is yung dati wala pa mga ganito upuan, tapos nagba-badminton na kami dito nila na. Tapos sa loob nito, sa loob ng Quezon City Circle, meron dito parang rentahan ng bike. Tapos nagbabike lang kami dito ni Kuya. Tapos ngayon, mas maganda na yung design niya. So ngayon, mas na-improve kasi wala na pong nagtatapon ng plastic dito sa Quezon City Circle. Mas strict na po yung guidelines nila mula po sa entrance. At ngayon po, atin naman pag-uusapan ang mga importance ng Quezon City Circle, hindi lang dahil sa kanyang pagkakatayo, kundi sa kanyang historical background. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? Just my love is mine, all mine. I love my mom. Ang Quezon City Memorial Circle ay isang tanyag at makasaysayang parke na matatagpuan sa gitna ng Quezon City, ang pinakamalaking lungsod sa Kalakhang, Maynila. Isa ito sa mga paboritong puntahan ng mga Pilipino para magpahinga, mag-ehersisyo o mamasyal kasamang pamilya. Ngunit higit pa sa pagiging pasyalan, ang Quezon City Circle ay may mas malalim na kahalagang pangkasaysayan. Sa gitna ng parke matatagpuan ang Quezon Memorial Shrine, isang dambanang itinayo bilang pag-alala kay Manuel L. Quezon, ang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas at isa sa mga haligi ng modernong bansa. Ang monumentong ito ay may taas na 66 meters na sumisimbolo sa edad ni Quezon nang siya ay pumanaw, at may tatlong haligi na kumakatawan sa tatlong pangunahing isla ng Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Sa tuktok ng bawat haligi ay makakakita ang rebulto ng babaeng may pakpak na sumasagisag sa musong tagapagbantay ng kanyang alaala. Sa ilalim ng monumento ay naroroon ang isang museo na nagpapakita ng mga mahahalagang bahagi ng buhay ni Pangulong Quezon. Tampok dito ang mga larawan, dokumento, kasuotan at iba pang personal na gamit ni Quezon na nagbibigay liwanag sa kanyang buhay, liderato at ambag sa bansa. Lalong-lalo na ang pagsusulong ng wikang pambansa. Nakatago rin dito ang kanyang huling himlayan kasama ang kanyang kabiyak na si Aurora Quezon. Ang lugar ay hindi lamang lugar ng pag-alala, kundi isang makasaysayang espasyong nagtuturo ng pambansang identidad, pagmamahal sa bayan at pagpapahalaga sa ating pinagmulan. Bukod sa shrine, may iba pang museo sa loob ng Quezon City Circle, tulad ng Quezon Heritage House na inililipat mula sa dating lokasyon upang maipreserba ang alaala ng kanyang pamumuhay. Ang Quezon City mismo ay naitatag noong 1939 sa pamamagitan ng Batas Commonwealth bilang 502 na isinulong ni Pangulong Quezon. Layunin nitong ilipat ang kabisera mula sa Maynila patungo sa isang mas planado, moderno at maayos na lungsod. Bagamat hindi ganap na natupad ang kanyang pangarap dahil sa digmaan at kanyang maagang pagpanaw, nananatili ang Quezon City Memorial Circle bilang paalala ng kanyang bisyon para sa isang maunlad at nagkakaisang Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, ang QC Circle ay patuloy na nagiging sentro ng kultura, kasaysayan at pampublikong serbisyo. Isa ito ngayon sa mga pangunahing pook na bumabalik-balikan ng mga Pilipino at dayuhang nais masilayan ang kasaysayan ng bansa sa gitna ng isang buhay at masiglang lungsod. I'm walking down this road of mine, this road that I call home, so am I wrong? Thinking that we could be something for real. Sa bahaging ito ng ating
ating presentasyon, ating titingnan ang Quezon Memorial Circle, isang lugar na mayaman sa kasaysayan, may natatanging arkitektura at mahalaga sa kulturang Pilipino. Una itong itinakda bilang pambansang kapitolyo kung saan sana matatagpuan ang Kongreso ng Pilipinas. Ngunit nung sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, nahinto ang proyekto. Noong 1951, nagbago ang layunin ng Circle. Ito ay naging isang pagpupugay kay Pangulong Manuel L. Quezon, ang nagtaguyod ng kalayaan ng bansa. Sa pinakapuso ng Circle, matatagpuan ang Quezon Memorial Shrine, isang likhang sining na may Art Deco na disenyo, obra ng arkitektong Federico Ilustre. Ang tatlong matataas na pylon na may mga anghel na may hawak na korona ng laurel ay sumasagisag sa tagumpay at paggalang. Sa ilalim nito, ang marmol na libingan ay ang nag-iingat sa alaala ni Manuel at Aurora Quezon. Sa loob ng museo ni Manuel Quezon, makikita ang mga personal na gamit, dokumento at memorabilia na nagpapakita ng buhay at pamumuno ng isang dakilang leader. Malapit dito, ang Quezon City Experience, QCX, ay isang interaktibong museo na naglalarawan ng pag-unlad ng lungsod, mula sa pagiging bagong kapital hanggang sa pagiging makabagong metropolis. Ngunit hindi lang ito isang monumento, ito rin ay isang buhay na espasyo sa lungsod. Napapalibutan ito ng mga hardin, eco-park at urban farm na nagbibigay ng mas sariwang hangin sa abalang syudad. Ang mga landas para sa pagtakbo, bike lanes at papublikong lugar ay nagbibigay daan para sa mas aktibong komunidad. Habang patuloy na lumalago ang Quezon City, ganoon din ang Circle. Sa nalalapit na pagbubukas ng Quezon Memorial MRT Station, magiging mas madali ang pagpunta rito, lalo pang pinagtitibay ang koneksyon ng kasaysayan at makabagong mundo. Ang Quezon Memorial Circle ay isang espasyo ng kasaysayan at pagbabago, isang lugar kung saan nagtatagpo ang nakaraan at hinaharap upang hubugin ang pagkakakilanlan ng lungsod. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong, you belong in my sweet home. Galleria 1, Kabataan ni Manuel Quezon. Ngayon ating balikan ang kabataan at pinagmulan ni Manuel Luis Quezon, ang ama ng wikang pambansa. Sa Galleria 1, makikita natin ang kanyang mga unang hakbang sa buhay, mula sa kanyang kapanganakan sa Baler, Tayabas, ngayon ay Aurora, noong ika-19 ng Agosto 1878. Dito sa museo, matutunghayan natin ang kanyang edukasyon sa Liceo de Manila, ang kanyang pagtahak sa larangan ng batas sa Universidad ng Santo Tomas, at ang kanyang pagiging sundalo sa himagsikan laban sa mga Espanyol. Pagkatapos ng digmaan, muling bumalik si Quezon sa buhay sibilyan at pinili ang landas ng paglilingkod sa bayan bilang isang abogadong ipinaglaban ang karapatan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Higit sa lahat, makikita natin kung paano nahubog ang kanyang diwa ng nasyonalismo, kung paano ang kanyang mga karanasan sa kabataan ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga mataas na layunin, ang kalayaan ng Pilipinas. Ang Galleria 1 ay isang pagsilip sa mga unang taon ng buhay ni Quezon, ang mga pagsubok at tagumpay na nagtulak sa kanya patungo sa pagiging isang dakilang pinuno. Galleria 2, Simula ng Buhay Politikal. Sa Galleria 2, ating masusulyapan ang pagsisimula ng buhay politikal ni Manuel Quezon sa ilalim ng pananakop ng Amerika. Dito natin makikita ang kanyang mga unang hakbang bilang isang abogado at mambabatas na matapang na lumaban para sa karapatan ng mga Pilipino.
Noong 1907, si Quezon ay nahalal bilang isa sa mga kinatawanan ng unang Philippine Assembly, kung saan inilaban niya ang mas malawak na kalayaan para sa bansa. Dahil sa kanyang husay sa pamamahala, siya ay naging Resident Commissioner sa Kongreso ng Amerika, isang mahalagang papel na nagbigay sa kanya ng pagkakataong ipagtanggol ang kapakanan ng mga Pilipino sa harap mismo ng mga Amerikanong mambabatas. Sa galeriyang ito, makikita natin ang iba't ibang dokumento, larawan at memorabilia na sumasalamin sa kanyang mga nagawa, mula sa mga talumpati hanggang sa kanyang mga batas na naglayong palakasin ang diwa ng sariling pamamahala ng Pilipinas. Dito rin natin makikita ang kanyang makasaysayang kampanya patungo sa mas mataas na posisyon bilang Pangulo ng bansa. Ang kanyang masidhing pagnanais na makamit ang kalayaan ng Pilipinas ay nagbigay daan sa pagbuo ng Commonwealth noong 1935, isang mahalagang hakbang patungo sa kasarinlan ng bayan. Galleria 3, pamumuno bilang Pangulo ng Commonwealth. Sa Galleria 3 ating masasaksihan ang simula ng isang bagong yugto, ang pamumuno ni Manuel Quezon bilang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Noong Nobyembre 15, 1935, opisyal na nagsimula ang pamamahala ni Quezon bilang Pangulo. Ang layunin ng Commonwealth ay ihanda ang Pilipinas sa ganap na kalayaan mula sa Amerika, kaya naman naging masigasig si Quezon sa pagpapatupad ng mga reforma. Dito sa galeriya, makikita natin ang mga mahalagang patakaran na ipinapatupad niya, kabilang ang pagpapaunlad ng edukasyon, ekonomiya at pambansang depensa. Isa sa kanyang pinakatanyag na kontribusyon ay ang pagsulong ng wikang pambansa. Sa kanyang paniniwala na ang wika ay isang mahalagang bahagi ng identidad ng bansa, ipinatag niya ang surian ng wikang pambansa na naging daan sa pagkilala ng Tagalog bilang batayan ng pambansang wika. Sa galeriya ding ito, makikita ang kanyang patibay na paninindigan sa social justice, ang kanyang mga programa sa lupa para sa mga magsasaka, ang kanyang mga hakbang laban sa katiwalian, at ang kanyang pangarap sa isang lipunang pantay-pantay. Ang kwento ni Quezon sa panahong ito ay hindi lamang tungkol sa pamamahala, kundi sa kanyang di matitinag na pangarap na isang araw ang Pilipinas ay magiging ganap na malaya. Galleria 4, ikalawang digmaan pandaigdig sa Pilipinas. Sa bahaging ito, makikita natin ang madilim na panahon ng digmaan sa Pilipinas. Noong Disyembre 8, 1941, isang araw matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, sinalakay ng mga Hapones ang bansa. Sa loob ng ilang buwan, bumagsak ang Maynila at napilitan si Pangulong Manuel Quezon na lumikas patungong Corregidor, Visayas, Mindanao at kalaunan ay tumakas patungong Australia at Estados Unidos upang ipagpatuloy ang pamamahala ng gobyerno sa pagkakatapon. Sa galeriya, makikita ang mga larawan at dokumento na nagpapakita ng hirap ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng Hapones, mula sa Bataan Death March hanggang sa mga gerilyang lumaban sa ilalim ng Philippine Resistance Movement. Dito rin ipinapakita ang papel ni Quezon sa pagtiyak na patuloy na kilalanin ang Pilipinas bilang isang malayang bansa sa Allied Forces. Sa kabila ng digmaan, patuloy niyang ipinaglaban ang kalayaan ng Pilipinas, ngunit lumala ang kanyang sakit na tuberculosis at noong Agosto 1, 1944, pumanaw siya sa Saranac Lake, New York. Hindi na niya naabutan ang paglaya ng Pilipinas noong 1945, ngunit ang kanyang pamana ay nananatiling buhay sa puso ng mga Pilipino. Ang galeriya na ito ay isang paalala ng tapang, sakripisyo at diwa ng paglaban ng bansa sa panahon ng digmaan. Galleria 5, ang pagpanaw at pamana ni Manuel Quezon. Noong Agosto 1, 1944, pumanaw si Manuel Quezon sa Saranac Lake, New York dahil sa tuberculosis. Sa kabila ng kanyang sakit, patuloy siyang lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas habang nasa Estados Unidos. Matapos ang kanyang pagpanaw, inilibing muna siya sa Arlington National Cemetery sa Virginia. Noong 1946, inilipat ang kanyang labi sa Manila North Cemetery at noong 1979, inilagay ito sa Quezon Memorial Shrine, isang pantayog na itinayo bilang paggunita sa kanyang kontribusyon sa bansa. Sa galeriya, makikita ang mga dokumento, larawan at memorabilia na nagpapakita ng kanyang impluwensya sa politika, kultura at pambansang identidad. Ang kanyang pagsulong sa wikang pambansa
bansa, ang kanyang paglaban para sa kalayaan at ang kanyang pangarap para sa isang mas maunlad na Pilipinas ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino hanggang ngayon. Ang kanyang pamana ay hindi lamang isang alaala kung hindi isang paalala na ang tunay na leader ay hindi natatapos sa kanyang panahon. Ang kanyang mga adikhain ay patuloy na bumubuhay sa puso ng bayan. I'm Alexis po from QCU, an IT student po for RPH. And may I know your name po? Ako po si Ismael Magallanes Jr., the acting shrine curator of the NHCP Presidential Car Museum. So, purpose ko lang po dito is to know more about this museum kasi project lang po to visit historical significance of the Philippines. So, what is this museum all about po ba? So this museum features or pinapakita po dito ay tinatampok yung mga state cars used by our past presidents and other historical vehicles. So currently, we are showcasing 16 vintage vehicles. So pag sinabi mga pong vintage vehicles, these are old models of cars. And the oldest car exhibit nga po na maaaring makita dito ng mga guest ay isang 100 years old na vehicle which was used by our first president, Emilio Aguinaldo. So like what I've said po, 16 vehicles po yung makikita dito, vintage vehicles. 12 or 12 po dito ay mga presidential cars. So these are the vehicles na ginamit po ng ating mga past presidents. And the other 4, ito po yung mga sasakyan po na may historical significance po sa atin and used by notable personages po in our history. So, during those histories, meron po ba din kayong mga collection ng car na nakasabot din sa, di ba, history po natin more on gera, especially on Aguinaldo, like galing siya sa KKK, di ba? Tapos sumunod doon si Manuel L. Quezon. So, sa mga car collection po, nandun po ba yung mga history na mayroon po kayo collection ng car na galing doon sa history na yun, yung mga time na yun? Yes po. So, yung mga vehicles po na naka-display, almost each president is well represented po rito. So, from the time of Emilio Aguinaldo to GMA, yung mga presidential cars na collection natin. And each president ay represented by mga vehicles used during their time. So, for example, the one who used by President Manuel Quezon, yung Chrysler Airflow, ang makikita natin dito. But yung kay President Emilio Aguinaldo, bagamat may kotse po siya dito, that car was not used by him during his presidency. So, that yung kotseng makikita nyo po dyan ay personal car niya. Because during the time when President Aguinaldo became our president, which was 1899 to 1901, wala pang mga kotse dito sa Philippines. So, ang ginamit na vehicle ni Aguinaldo during that time ay sa kalesa or karwate po. But ayun nga po, way after his presidency, pumili siya ng kotse. At ito pong kotse ito, yung naka-display na dito sa museum. So, madami na po bang aming bumibisita dito? Yes po. So actually, ito pong ating museum ay isa sa mga most visited museums na NHCP all over the country. So, nung kamakailan lamang po, during nung may mga pasok pa yung different schools, public man or private, maraming mga paaralan ang nagkakandak dito ng mga field trip nila or educational tours. At yung mga bumibisita dito ay hindi lang natin kinikater mga QC citizens o yung mga QC residents, but we are also open from other residents na kalapit bayan and even sa malalayong lugar. For example, even yung mga taga Mindanao, the farthest visitor na bumisita nga po dito is a group of student from Holosulu. So, at ang average natin monthly na visitors dito ay maabot sa 10,000 to 15,000 guests per month. Depende sa peak pa or sa tour season. But sa ngayon, dahil sarado, most of the students ay nasa
nasa bakasyon na. So, bibihira na lamang tayo makatanggap dito ng bisita na nagkakandak ng kanilang educational tours. Pero, we're still accepting naman po mga walk-in guests. So, most of the walk-in guests naman dito ay mga regular na visitors natin, mostly from the city po, from Quezon City. And those, kunyari yung mga visit, more on educational purpose talaga sila. May natutunan naman sila when it comes to history when they visited this specific museum. Yes po. So actually the goal of the museum kung bakit nga tayo nakapag-establish ng ganito is to give an alternative way to learn history. So hindi lamang po kasi sa mga university, sa mga school na tututunan yung mga lessons of our history sa mga textbook, sa internet. So dito sa mga museums, just like the Presidential Car Museum, we are teaching our guests about our history in an alternative way. So pag sinabi natin alternative way, we are teaching them through the collections present sa mga museums just like this one. And for example, we have mga cars na or vintage vehicles. And each vehicle tells a story about the particular president who used that car at kung ano yung mga kaganapan sa kanyang panahon. So lahat naman po ng mga bumibisita ditong mga guests natin, paglabas po nila sa museum ay maraming baong kaalaman hinggil po sa ating kasaysayan. Punta sa Quezon Memorial Circle, ang akala ko ito lamang ay isang simpleng lakad o pamamasyal. Pero sa totoo lang, naging mas malalim pa ang naging epekto nito sa akin. Habang naglalakad ako sa loob ng circle, napansin ko kung paano naging espasyo ito para sa maraming klase ng tao. Tahimik ang paligid sa kabila ng dami ng tao at may pakiramdam ng kapayapaan kahit nasa gitna ito ng syudad. Doon ko napagtanto kung gaano kahalaga na minsan ay huminto tayo, huminga at pahalagahan ang kasalukuyan. Sa sobrang bilis ng mga nangyayari sa araw-araw, minsan nakakalimutan na natin ang halaga ng mga simpleng sandali. Ang pinakatumatak sa akin ay ang ideya ng pagiging present. Na sa bawat hakbang ko roon, naaalala ko ang kahalagaan ng pag-iisa, ng pagninilay, at ng tahimik na pagmamasid sa paligid. Hindi ko inaasahan na sa isang lugar na akala ko'y pampalipas oras lamang, matututo pala akong pakinggan ang sarili ko. Dahil sa karanasang ito, natutunan ko ang mga simpleng lakad. Kapag binigyan natin ng kahulugan, ay pwedeng maging daan para mas makilala natin ang ating sarili. Hindi kailangan ng malalayong biyahe para matuto. Minsan sapat na ang lumabas, magmasid, at makinig sa paligid. Sa aking pag-uwi, bitbit ko ang bagong pananaw, na sa bawat lugar na ating pinupuntahan may aral. At ang pinakamagandang natutunan ko sa Quezon City Memorial Circle ay ang kahalagahan ng pag-pause, ng pagpapahinga, hindi lang para sa katawan, kung hindi para rin sa isip at damdamin. Ako po si Andrea Villegas at ang aking personal observation sa Quezon City Circle, ito ay isang lugar na pwedeng pagtipunan ng marami dahil sa convenient na location nito, na pwede siyang mapuntahan ng maraming tao mula sa malalayong lugar rin. Ito ay isang landmark na madali ma-recognize at dahil dito, isa rin siyang magandang lugar kung saan pwedeng mag-host ng events. Ito ay isang malaking tulong sa pagkakaisa ng mga tao na may sari-sariling interest upang makibahagi sa mga community events na nag-unite sa mga katauhan. Isa itong lugar na bumubuo ng magaganda at espesyal na memorya para sa mga nakakabisita dito. Hello, and this is my personal reflection about when I visited a historical site. So, what I learned from the Pangpangulong Sasakyan Museum really impressed me, and I did not expect that you could learn so much about our country histories just by looking at the presidential cars. Even vehicle gave insight into the life and leadership of our past presidents. So I was particularly amazed by the car used by dictator Ferdinand Marcos because it was very advanced for its time. It could predict the estimated time of arrival, similar to how Waze works today. And it also didn't use a traditional key but instead use a passcode. It showed how
lavishly live, especially when compared to the poverty experienced by many Filipino people during that period. Although the tour guide didn't say it outright, that was the impression I got. And I also learned more about President Corazon Aquino because her car was bulletproof, which makes sense considering she received death threats in the post-martial law era. Interestingly, the car was even donated by the German government. And actually, overall, I found the museum great. I found the museum to be a great way to learn more about our history because it shows evolution of the presidential vehicles and reflect how the times and technology have changed. One car even inspired the design of modern jeepney used for public transportation today.